Question I'd like to ask today is a very simple one. As kingdom people, how will we do the work of God? Na pag sinabi kong gawain ng Panginoon, work of God, it doesn't just mean ang ginagawa natin sa church. That's only one. Kanina may kakwentuhan ako sa inyo, nag-worship sa atin. Sabi ko niya, you know, one of the things that is so exciting of working in the marketplace, having your own business, working in the government, is to be given the privilege kung paano kumilos ang Diyos sapagkat ang ginagawa mo doon ay gawain ng Panginoon. Amen? So, hindi lang yung missionary at pastor ang namumuhay sa pananampalataya. Lahat po tayo. Ang gawa natin ay buhay ng pananampalataya. Ang ginagawa mo sa office, ang iyong pagpapalago ng iyong business, ang ating gawain sa church, lahat yan ay gawain ng Panginoon. Kung yan ay ating ini-entrust sa Kanya. Ito pong ating series ng ating mga mensahe ay nanggagaling sa tinatawag na parables of the kingdom. At dito sa parable na binado, parable po ay isang napakasimpleng story. Diba? Itong parable na ito, napakasimple ng story. Merong isang farmer, nagsabog ng mga binhi, ng mga buto. At yung sinaboy niya, hindi niya alam, hindi na niya binalikan hindi na niya binungkal, basta saboy, no? Ganun yata yung nagkakaingin, magsasaboy ka na lang ng palay dyan, bahala ka kung tumubo ka o hindi. So ginawa niya, bumalik siya sa kanyang gawain, tulog, gising, tulog, kain, gising. Ganun lang ang rhythm ng kanyang buhay. In other words, he was just continuing in his work. Hindi niya alam kung ano nangyari doon sa mga binhing kanyang sinaboy. Hanggang one day, sabi ni Lord sa kanya, hoy, gising na, harvest time. At siya po'y nag-ani ng kanyang pinunla na wala naman siyang ginawa, kundi magsaboy lang. Ganun yata nangyari sa'yo, Emil. Apply ka lang ng apply. Hanggang paano sabi ni Lord, hoy, sige na, punta ka na sa Metrobank dahil andun na yung trabahong inihanda ko sa iyo. So praise God. Ganun po kumilos ang Diyos in many, many ways. Nasusurprise nga tayo because we know nothing is happening and then suddenly the Lord opened our eyes. So kailangan natin matutunan ito on how to participate in the way God works so that God will be glorified. Kumisan, kung hindi natin tayo conscious na yung ating ginagawa, no matter what we are doing, if we are so serious, Lord, this is your work. Sabi nga ni Paul, di ba, even if it's just household work or slave work. So, yung mga tatay, day off ngayon, days off nila. Hindi sila maglalaba, hindi mamalansa, hindi magluluto, hindi maglalampi ng kanilang mga anak. Days off nila ngayon. Kumikilos pa rin si Lord. Alagaan pa rin nila at gagawin pa rin yung ginagawa natin. But if we don't recognize that, we will sabotage the work of God. Punta po tayo sa ating church. Ang nangyari po sa church, instead of it becoming just an organic community of God, the church has become a corporation. An organized corporation. Na wala namang masama yun. Kailangan natin mag-organize talaga. Kailangan natin pangalagaan ang mga budget. Ba amazing? Nagtatight siya, walang sweldo. Kaya niyo yun? Kaya ni Lord yun. Hindi mo kaya yun. Basta my commitment, the Lord will provide what you have said, I will, Lord, set this aside. And that is amazing story of God, our provider, katulad ng ating inawit ka na sa praise and worship. And one of the things that the church today
Gusto nating lahat dumami tayo. There's nothing wrong with that. Like, tayo naman po ay unti-unting napupuno yung mga upuan. So, siguro, tinitingnan naman ninyo kung anong ginagawa ni Lord. Kasi nung nag-umpita tayo, pagbalik, labas sa COVID, sabi nga ni Manay Remy, parang hindi lumalampas na daliri ko yung bilang na nag-worship. Imagine yung time na yon. At and one day, mayroon isang member din lumapit sa akin. Sabi niya, Pastor, bakit yung iba ayaw pang pumunta? Sabi ko, mag-pray ka lang. And as we prayed, the Lord started to bring us together again. What we need is a discipleship spirituality so that we can really grow, deepening our roots at the quality of life. Sa akin, ang pinakamahalaga is the quality of life that God is doing. Quality of faith na kanilang narinig natin sa story. Paano tayo ginagabayan ng Panginoon na, after so many years, many years actually, we will be starting yung ating development center. Hindi ko alam kung anong gagawin ni Lord yan. Kasi building lang yan eh. But that will be an instrument of what God is going to do here. So what we need is a deepening of our spirituality at doon sa paglalim ng ating pananampalataya, no matter how simple our understanding of the Scripture, ay makikita natin ang malaking kilos ng Diyos na hindi natin kayang gawin. And most of these things is an organic growth of life, the eternal life that God has given us. Ang ating responsibility is napaka-simple, no? Yung po ay natural nating ginagawa. Yung farmer, nagsaboy ka, yan ang responsibility mo. But paano tutubo yun? Hindi masyadong alam. Ang sabi nga doon sa last time, sa message ni Pastor Rain, kailangan lang yung ating mga puso. It's like the fertile soil, so that when the Word of God is sown there, it will grow and bear fruit. The sovereign work of God is to develop us, to become people who will experience God's power, the fruit of God's work in our lives. At yun ang nais gawin ng Panginoon sa atin. At ito po ang nais nating matutunan dito sa parable na ito. First thing is that hindi natin kayang ipaliwanag ang paglago ng ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. And as I've said, hindi lang yan sa ating ginagawa sa church, hindi lang pagkanta sa choir, hindi lang pag-preach na ginagawa ko sa ngayon. Lahat ng ginagawa natin ay para sa Panginoon. Amen? So yung ginagawa mo, yung iyong trabaho, yung iyong business, para yan kay Lord. At yan ang nais ng Lord, i-bless yan, palaguin yan, para makita natin that indeed, He is alive. But that growth cannot be explained because it's a mystery. It is a mystery. So here is the farmer who has no idea how growth happens. Sabi nga nung The Message, ni Eugene Peterson, he has no idea how it happened. Paano nag-grow? Wala siyang idea. Of course, science can explain now. During the time, wala pang science. So talagang it's something na sa kanya mind-boggling. Paano tumubo yun sa isang ordinaryong farmer? So the growth of the work of God is a paradox of mystery. At dito sa parable na ito, nakita natin na ang growth ay nangyayari when He was not doing anything to make it happen. At yan po ang kaibahan ng corporate principle. We make things happen. But in the kingdom, God makes it happen. At in making things happen, the Lord will use our faithfulness kung ano man yung responsibility natin. Siyempre, kung ikaw'y
magtatrabaho, may responsibility ka doon. Just gawin mo yan. At many times, alam natin na yung mga trabaho natin, mga responsibility natin is always beyond us. Di nga natin kaya. Ang daming in-expect sa atin ng mga boss natin, ng mga manager natin, ng mga deadline, mga target na, Lord, paano ko kaya gagawin ito? The mystery is that God can make it happen beyond what we can do. So kahit na po yung ating mga trabaho sa marketplace, pinagkakakitaan lahat yan, livelihood, mga businesses, let us believe that God can make the growth. God can make it successful. And oftentimes, hindi natin alam kung ano ang nangyayari. Because the growth of the kingdom is hidden in the heart of people. Sabi nga ni Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 3, I do my work, I plant the seed. Apollos watered it, but only God makes it grow. Ganon din po ang gagawin natin. Kung ikaw ay salesman, kakausapin mo yung kliyente, bahala na si Lord, humipo ng kanyang puso para sabihin niya, sige, let's have a deal. Doon sa kwento ni Emil, hindi siya umaabot sa technical interview. Naikwento niya ang reason, hindi pwede naman niya kasing itago. Bakit? Alibay na lang, no? Kasi sa ilang interview niya, yung pala ang talagang sagabal na umalis siya dahil tumatayo siya sa Christian principle niya. Siguro sabi na ngayon, delikado to, hindi tayo makaka-racket dito. Kung nandito ang taong ito, wala tayong racket. Until the Lord brought him to the right company. Na ang kailangan pala yung taong may principle, na may integrity, kasi ang role niya ay kailangan pangalagaan ang security ng kumpanya. At kung wala kang integrity, paano na yan? Malaking milyon-milyones ang mawala sa isang bangko. And so the Lord uses that. The zeal to produce growth may hinder God's work if we are not trusting God. Many times yung kilos ng Diyos, yung growth ng ating ginagawa, kumisan nakakapagod dahil parang walang nangyayari. And Emil told that in his story, ilang buwan yun. Apply na apply. Balik ka na lang. Nakailang apply ka, hindi mo nabilang, Emily. Ang dami na, no? Puro ganun ang sagot. So sometimes the process appear very slow as if nothing is happening. And that is what is happening doon sa buto. Hindi alam kung ano nangyayari sa ilalim ng lupa. But the seed begins to germinate and slowly lumalabas sa lupa and leaves begin to grow. Hindi napapansin ng farmer kasi abala rin siya sa ibang ginagawa, tutulog, hindi niya na napansin. Hanggang pag, malaki na pala. Namumulaklak na pala. Hanggang finally, may bunga na pala. So the process may appear slow, but in the right season, the fruit will show. And what appears a failure may in fact necessary for growth so that we will trust God alone. As I've said, growth in the kingdom of God, in the work of God, is a mystery. The danger is to develop the mastery of our ministry, the mastery of our work, through models and through our experience and expertise, that eventually we lose the sacred awe of the mystery of doing the work of the kingdom. Maniwala lang tayo sa Panginoon at ang ating ginagawa ay hindi mawawalan ng saysay. Haring hindi natin lubos na maunawaan and we cannot fully explain the hidden work of the Spirit. For growth in the kingdom will always happen beyond our ability to control.
Hindi lang yan sa mga trabaho, yung sa inyo mga estudyante, hanggang naghihintay pa kung saan school kayo papasa. Last week, I was praying for one mother, ang kanyang anak, kailangan talaga, walang pera, kailangan pumasa ka. So, pumasa na siya doon sa isang eskwelahan, magandang eskwelahan, pero walang budget, pang allowance, kung titira siya doon, walang budget. And then last week, suddenly the Lord, sabi doon sa pwede ka mag-apply doon sa Manila, sa UP Manila lang, hindi na lang sa UPLB. Mas malapit-lapit na isang LRT ride lang. Hindi niya na kailangan mangupahan sa dorm, sa bahay na lang. Pero suddenly, may mga ganong kilos ang Panginoon na hindi natin ma-explain. Na wala kang ginawa kundi magtiwala, mag-pray, lumuhod sa Kanya, and the Lord will act. Aside from the fact that we cannot explain the mystery of how God works to give us success, dapat nating ilagay sa ating kaisipan that the work of God is by grace. Ministry. Our work, yung ating ginagawa sa trabaho, ministry yan. Ministry is grace. God's work is happening. The earth does it all without His help. I'm sure meron kayong mga karanasan na may nangyari na wala naman kayong ginawa. You were just surprised. Because when we sleep, when this farmer is sleeping, God is not stopping to continue the work that He has started. Sabi sa Philippians 1:6, which is one of my favorite verse, He who began a good work in you will continue to complete it. Ang sinimula ng Panginoon ay Kanyang pinagpapatuloy at Kanyang tatapusin. So it's not a matter of figuring out how things would happen. What is important is to trust the Lord. For God's growth is by grace. Now, ginagamit ng Panginoon yung ating gifts. Malinaw po yun. Nabinigyan tayo ng different spiritual gifts, ng mga different talents, ng mga opportunities. We have network and so on. That's part of it all. But there is limitation, and we are imperfect. But despite of that, the Lord will do something that God, we can always believe that by His grace, God is at work when human effort is most limited and inadequate, when our work, our capacity is small, and wala tayong connection, the Lord will make it happen. At yun po ang pinakamahalaga. So when the farmer is not helping growth to happen, anong sabi ng passage? Suddenly, sa ilalim ng lupa, first stalk, then the head, then the full kernel in the head, and then later on, the flowers ay naging mga bunga. The power of God is at work when we are powerless to demonstrate success. Na kung lagi tayong titiwa, kayang-kaya ko yan, ikaw yun. At may magagawa ka. Wala naman, di ba? May magagawa ka. Kung ikaw si Elon Musk, pwede kang may magagawa ka, marami siyang nagawa. Pero isang pitik lang ng Panginoon, nagkagalit sila ni Trump, biglang nagkakawendang-wendang yung kanyang business. So, hindi lang pala sa kakayahan mo, hindi lang sa connection mo. It must be God who must be behind. And if we don't recognize God at work, we will be in trouble. That's why Jesus Christ taught us to live in the rhythm of grace. So the farmer sows the seed, then continues his life to sleep and wake up to do other things. Working for God can become a heavy burden kung tayo lang ang nagdadala nito. But it can be a happy blessing if we develop this rhythm of grace.
We do our part, but God will use that little things and do even more and make it successful. So, kailangan may gawin ka. Hindi ka pwedeng pumasa sa examen mo sa eskwela kung hindi ka naman nag-aral. Ang trabaho mo, mag-aral. Ang trabaho ni Lord, i-remember lahat ng iyong ni-review. Dahil pwede kang mag-blank mind during the examination kahit na alam mo. So this principle applies in all areas of life. So our calling is to be faithful in sowing the word and work of God, then wait for the harvest to come in God's own time. Maraming gano'n na kuminsan din na natin alam kung nangyari, no? Yung sinakwento nga ni Emil, may investment pala sa doon. Biro mo, ginamit pa yung pagkapanalo ni Trump. Dahil tumaas bigla ang value, nag-withdraw sa kaagad. So, na-fulfill niya yung mga commitment niya kay Lord. Sa nakakalimutan mo na, hindi ba? At kabalabitin ka na lang, Panginoon, oy, naalala mo ba yan? No? That's the Lord when God works. So what we do in the church, what we do in the workplace, what you do in your business, what you do in your community, no matter how small, is significant because God lets it grow in the lives of people. Na yung mga binhi na tinatpunlan natin, hindi lang naman salita ng Diyos, kundi mga gandang ginawa natin, pinupunlan natin yon. And we don't know. Ay mga taong yon, one day the Lord will just, okay, remember yung tumulong sa'yo, it's your time. The Lord will make that connection in His own way. It may appear unnoticed and unrewarded, but God sees it to reward the fruitful harvest of the kingdom of God. If that is the way we do our work in the church, do our work in the workplace, then the ultimate result is to magnify our God. Na siya ay ating purihin. Now, if we cannot explain the mystery of the kingdom growth, and that ministry is by grace, then we are led to magnify our God in worship. Servants of the King of Kings remain unknown so that God alone is known. How can we claim the credit to become a celebrity if our models of ministry and strategies are irrelevant? They are nothing except God works to give the growth. So ang ultimate ng ating ginagawang ito ay para purihin natin ang Panginoon. And this is one of the reasons why we need to gather together at the end of the first day of the week so that we can celebrate in worship to magnify our God, to tell our story on how God has worked when we are not doing anything. Bahagi po yan. Let's keep telling our stories na katulad ng ginawa ni Emil. Not only here, but during our eating time together, let's tell our stories of what God is doing so that our hearts will be full of hope, excitement to live in the world that is so challenging, a world that is full of troubles. Ang alam natin, ang Diyos ay buhay at sasamahan tayo. We remain faithful to do the work of God by scattering seeds of hope among little people in little places in the way we live and love people. We'll let God develop the growth as we wait for the day of harvest. Yun po ang kilos ng Diyos. That's the mystery of the kingdom.
It's the work of grace. Tayo dapat mawalan ng pag-asa. It's okay naman because we are humans. Minsan nagtatampo tayo. I'm sure, nagtatampo rin tayo. Nagtatanong tayo, bakit Lord? Kasama po yun sa ating journey. But because it is grace, God will give us mercy. Pag natauhan tayo, iyak tayo, Lord, hingi tayo ng sorry, Lord. Forgive me. And the Lord says, it's okay, my son. It's okay, my daughter. Just move on and keep trusting me. And the Lord will just continue to bless us because we are doing not our work, but the work of God for His glory. Let me invite you for this brief reflection. The kingdom has the power to grow by itself. And by grace, we are invited to participate, but it is not important for growth. Spiritual growth is the work of the Holy Spirit. Our calling is to be faithful. Success in what we are doing is in God's hand, so that glory belongs to God alone. Who are the people you are called to sow the seeds of the kingdom this week? Yun po yung gagawin natin, magsaboy na mga binhi, na magagandang gawa. It could just be a smile. Alam ba nyo, kung ikaw yung boss at nakangiti ka sa mga empleyado mo, napaka-inspiring yan. Pero pumasok ka, ikaw ang boss, nakasimangot ka, walang magtatrabaho. Na hindi pa nag-uumpisa ang umaga, nakasigaw ka na, wala na, diskarte, wala, sira na ang araw. So it can be just simple as that. It could be just encouragement. It could just be praying for people. And just doing the best that you can in your responsibility. Having nice conversation with people. Sowing seeds of the kingdom. Sino yung mga taong yun na bibigay sa inyo ng Panginoon? Maring kliyente mo, maring boss mo, maring business partner mo. I don't know. Kaklase mo. Who are the people you are called to sow the seeds of the kingdom this week? Identify mo in your mind and pray for them right now. The Lord will open their hearts so that whatever you sow will bear fruit. Let us pray. Lord, forgive us when we want to be relevant in the work of your kingdom. But no matter how we think that what we do is important, it is irrelevant. Lord, keep us unknown so that you alone are known. Amen.